1991 graduation ni Ruby ng kinder. Hinimatay. Pero hindi naman ako nabahala noon dahil akala ko sa sobrang dami ng mga tao, nilagnat si Ruby. Pinainom ko lang ng paracetamol. Kinabukasan na doon na ako na worried sa kanya dahil yung anit niya iba na. Bumabaon na yung daliri ko. Pina-check up ko na siya sa hospital. Pagka-check up po namin, admission na kaagad. So kailangan po natin siyang i-confine ngayon. Kailangan po natin mag-run ng maraming mga laboratory test. Sa pagsusuri ng doktor, nephrotic syndrome ang sakit ng anak ni Aling Soledad. Ang nephrotic syndrome ay isang diferensya sa bato kung saan ang protina sa katawan ay labis na nawawala sa pag-ihi. Resulta nito ay pamamanas ng katawan at bihirang pag-ihi. Ang pagtaas ng kolesterol ay isa ring indikasyon. Karaniwang naapektuhan dito ay mga batang nasa edad na 1 hanggang 5. Ang pagpapabaya sa ganitong kondisyon ay maaaring mauwi sa pagkasira ng bato, magastos na gamutan o di kaya'y kamatayan. Sa mga panahong iyon, naging regular ang pagsusuri kay Ruby. Nangailangan sila ng blood transfusions, masusing laboratory tests at mga mahal na gamot. Bagamat maliit lamang ang kinikita ni Aling Soledad, nariyan naman ang suporta ng mga kaibigan. Nung time naman yun, di ako nahirapan dahil may tulong naman sa church noon. Subalit, hindi madaling nagwakas ang kalbaryong iyon ni Aling Soledad. Inabot na sila ng higit sa 2 taong labas-pasok sa ospital. Sabi ni Dr. Mrs. Espina, ang gagawin na talaga natin dito, i-biopsy na natin si Ruby. Kasi wala na kaming gamot na maisip kung ano ilapat sa kanya. Kaya natin kung saan tayo mag-start ng treatment. Magkano naman po yung gagastusin sa biopsy? After 1 week, sabi ni Dr. Yu, kunin mo yung result. Pero hindi ko nakuha yung result. Zero balance na ako. Hindi na ako makapunta sa ospital dahil walang pamasahe, etc. Hindi ko na mabili nung gamot si Ruby dahil wala na talaga akong pambiling gamot. Sa puntong iyon, tanging pananampalataya na lamang ang kanyang kublihan. Sa gitna noon, isang turo mula sa salita ng Diyos ang nadiskubre ni Aling Soledad. Nakita ko sa Deuteronomy na sa 4th generation, yung anak ko ho ang magsasuffer, di ba? Kasi yung sa asawa ko, albularyo kasi ang tatay niya. Tapos yung tatay ko rin, sadist, kung paano niya saktan ang nanay ko, ganun-ganun, nakita ko yun. Parang battered wife nanay ko. Tapos yung asawa ko, lahat ng bisyo nandyan. Sugal, inom-inom. Ang kasalanan ng mga magulang na namumuhi sa akin ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Oo nga, sa 4th generation, ando na yung yung anak ko. So, doon ko hiningi ng tawad. Panginoon, ako na po humingi ng tawad. Kung pinakita nyo rito, kinat up ko na yung course. So, after 1 month akong bumalik. So, ang tagal. Sabi ni Doktor, bakit ngayon lang kayo? Nasaan yung result ng biopsy? Ay, pambira rin, Soledad. Nasaan na po yung resulta ng biopsy? Kasi po, Dok, wala po kaming bayad sa resulta. Kasi Bagamat wala ng pambayad, pumila na lamang si Aling Soledad upang kunin ang resulta ng eksaminasyon. Sige po, ganito na lang po gawin natin. Pumila na lang po kayo ron at kami na pong bahala. Ang daming mga pasyente, pila-pila. So, pagkatapos talaga, nakita ko. This is unbelievable. Negative ang resulta, Mrs. Negative ang resulta ng biopsy. Sa kabila ng hindi regular na paggamot at check-up ng kanyang anak, wala nang sakit si Ruby. Sabi niya,
naniniwala ako, Mrs. Espina, na pinag-pray over mo si Ruby. Sabi ko, hindi lang po na parang hodo. Every time nagro-roaming kayo, asaan mama mo, Ruby? Nandoon po, nagpe-pray sa terrace, nagpe-pray. Sabi ko, mayroon palang healing in worship. At di lamang ang kalusugan ng kanyang anak ang ginamot ng Diyos, pati ang bayarin sa ospital ay sinagot ng Panginoon. Ang milagrong ito sa buhay ni Aling Soledad at Ruby ay nangyari noong 1994. Mahigit isang dekada na ang nakakalipas. Sa ngayon, si Ruby ay isa na ring ina at ang sakit na minsay nagbanta sa kanyang buhay ay tuluyan ng lumipas. Okay na po yung buhay namin, hindi na kami bumabalik sa ospital, wala nang binibiling gamot. Pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil simula noon hanggang ngayon, talagang Jehovah Rapha siya, the healer. Manggagamot siya